Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 7. Papunta ako ngayon sa airport dahil ngayong araw na rin ang alis ni Toby papuntang London. Ang bilis lang, parang nung isang araw lang ay kausap lang namin about sa company na sabay kaming magpapasa, lalo na yung mga pinariribay sa amin. Tapos ngayon, kinuha na siya ng isang sikat na clothing line sa London. Siguro nga, mas deserve niya ang posisyon niya doon kaysa dito na parang hindi man kami naalagaan pero we got our treatment naman. Nababayaran naman ng sapat, pero hindi lang naman si Toby ang umaasa nun. Kami rin, we deserve some higher position. Nakakapagod din naman kasi na maging isang designer. Bumaba na ako ng taxi nang huminto na ito sa airport. I paid for the ride and text Toby kung nasaan sila ngayon. After a few minutes, Toby called me. Sinagot ko naman ang tawag niya at kumakain daw sila ngayon sa may Burger King. Kaya naman, pinuntahan ko sila. Pagkababa ko ng escalator ay kinawayan ako ni Toby. Matapos niya akong makita, ang lapad ng ngiti niya. Siyempre, sino ba namang hindi may excite kung ang ganda ng opportunity na harapin mo pagdating doon sa London, hindi ba? Nang makalapit na naman ako sa kanya, ay niyakap ko naman siya. He is also with Bonifacio, his cousin, and his sister. Congrats, Toby! Ngiti ko pa sa kanya. Ay, salamat. Pahambol pa ni Toby. Sorry kung hindi ko na ikwento sa iyo ha. Tsaka hindi ko rin naman sinabi to kahit kanino sa company natin pero ngayon, alam mo na. Sorry ha, biglaan I pat his shoulder. Okay lang, pero malaking kawalan ka rin sa company natin. Sus! Ngisi pa niya. Nandyan ka naman Sana, kapag ka ikaw ang umalis sa kumpanyang yon, siguro malulugi na sila ngayon. Nakwento nga sa akin ni Bonnie yung nagawa mong design kahapon. Alam kong papasayan sa panlasa ni Madam. Taas baba pa niya ng 2 kilay niya. Napangiti na lamang din ako. Kung hindi rin naman kasi dahil kay Bonnie, hindi ko rin naman matatapos yun Ano ka ba, princess? Wala yun. Ngisi pa ni Bonnie. Siya nga pala, princess, baling ko ulit kay Toby. Pwede kitang kunin sa London if ever they need some female designer, he said. Sure? Gusto ko yan, Toby. Ngiti ko pa sa kanya. Paano ka nga pala pumasa doon? Tanong ko pa. Nakita ko kasi sa website nila na naghahanap sila ng professional designers. So kailangan may experience pala talaga. Tumango naman ito sa akin. Oo, pero I don't find myself as a professional. So I tried to send them an email kasama yung design ko. I waited for about 3 weeks for their reply. At nung isang araw ko lang din yung natanggap ang result nila. Tapos, di yun. Approve ang mga design ko na siya namang revision kay Madam. Alam mo yung mas na-appreciate pa nila yung design ko kaysa kay Madam pero masaya ko. Dahil akala ko professional designer talaga yon. As in, gumagawa ng mga damit for big celebrities. Ganon. Ang galing mo talaga, Toby. Ngiti ko pa sa kanya. Huwag mo nang pakawalan yan. Mas gaganda ang buhay mo dyan. Sabi ko pa sa kanya. San palang punta mo after nito? Tanong niya sa akin. Sa office. Sagot ko naman sa kanya. Oh, anong meron doon? Napakibit balikat naman ako. I got a text from Madam Secretaries na pinapapasok daw ako nito dahil kakausapin daw ako. Hindi ko naman alam kung tungkol saan. Ipapasa mo na rin ba yung mga design mo, Aniya? Umiling naman ako. I still have 4 more design to make.
Mas maganda kung sabay-sabay ko na silang ipapasa. Sabi ko pa sa kanya. Kaya mo yan! Kaya mo yan, princess! Tapik pa niya sa balikat ko. Keep up the paint. Samahan mo na rin kasi ng inspiration ng boyfriend mo. Hindi ba? Napanguwi na lamang din ako sa kanya. Maya-maya lang din ay nag-boarding na rin si Toby. Nagpaalam na rin naman siya sa amin. Medyo mangyak-ngyak pa si Toby dahil hindi niya rin alam kung kailan siya makakauwi. Papaalis pa nga lang. Uwi ka agad ang iniisip niya. Pero masaya pa rin ako for Toby. Nakuha na siguro yung goal niya at mas malawak pa ang pagiging isang designer niya doon. Nang hindi na rin naman nakita si Toby, ay umalis na rin kami. Saan ka ngayon? Tanong sa akin ni Bonnie. Sa office, sagot ko naman sa kanya. Gusto mo hatid na kita doon? Tanong pa niya sa akin. Hindi na. Kasabay mo pa yata ang kapatid ni Toby, we. Ani ko pa. Yeah. Gisi pa niya. At agad naman siyang tumingin sa kapatid ni Toby. Ate, pwedeng idaan muna natin si Princess sa office? Pareho lang din naman ng daan natin pa uwi aniya. Tumango naman ako. Okay lang. Sige, sabay ka na sa amin. Nakakahiya kaya pero dahil mapilit din si Bonnie. Salamat po. Tumuloy naman kami sa parking lot at tinungo ang sasakyan nila Bonnie. Sa likod naman ako naupo at nagulat pa ako nang maupo ang ate ni Toby sa driver's seat at si Bonnie naman sa tabi nito. Natawa na lamang din naman si Bonnie sa reaksyon ko. Pasensya naman, princess. Hindi naman kasi ako marunong mag-drive Kamot pa niya sa batok niya. Kaya sa susunod mag-aral ka na. Usal naman ang kapatid ni Toby sa kanya. Natawa na lamang din naman ako at pinaandar na nito ang sasakyan. Habang nasa biyahe naman kami ay biglang nag-ring ang phone ko. When I scanned the name, si Shanine pala. Sinagot ko naman ang tawag nito. Oh my God! Glad you accept my call, aniya. Napataas naman ako ng kilay sa sinabi niya. Bakit? Ano bang meron? Kagabi pa kasi kita tinatawagan O siguro nagluluko lang talaga yung phone ko kaya hindi kita matawagan. Aniya pa sa kabilang linya. Ewan ko sa'yo. Tawa ko pa. Napatawag ka ba? Are you out of town? She asked. Napataas naman ako ng kilay sa sinabi niya. Nakita ko naman sa rearview mirror na napatingin sa akin ang kapatid ni Toby at napalingon din sa akin si Bonnie. Pero nginitian ko lang din sila. No, pupunta na ako sa office ngayon. Bakit? Tanong ko pa sa kanya. You're not with Jabinel? She asked. Mas lalo tuloy akong nagtataka sa sinasabi niya sa akin. No, teka nga. Shanine, ano bang meron? At kay Jabinel? We should meet, she said. Wait, kailangan ko pang pumunta sa office dahil kailangan ako doon. Just tell her. Sabi ko pa sa kanya. No, you won't get anything na sasabihin ko. Basta, text me ka agad. If tapos ka na sa office mo, mag-uusap tayo, anya pa. Wait, ano ba kasi yon? Nakakausap ko si Jabinel and he's telling me the wrong info, she said. Napakunot noon naman ako sa sinabi niya. Call me, text me, bahala ka na. Basta magkikita tayo mamaya. And then, she end the line. Ewan ko ba? Pero bigla na lamang din akong kinabahan sa sinabi sa akin ni Shanine. Parang, ang importante talaga ng sasabihin niya. Kung makapagyaya na lamang, ay bigla-bigla na lamang. Bakit kaya? Hindi na lang dumiretso sa bahay nila after ko sa office. Your boyfriend? Tanong ni Bonnie sa akin. Umiling naman ako. No, best friend ko. Hinaded. Ilang years na ba kayo nung boyfriend mo? 2 years pero 3 na sana kung hindi siya nagloko. Sabi ko pa sa kanya. Ano bang ginawa niya sa'yo? Napangisi na lamang din naman ako. Mahabang kwento, Bonnie. Makikinig ako, anya pa.
Nandito na tayo. Napatingin naman ako sa labas at nakita ko na nasa tapat na kami ng building ng company namin. Ingat ka, princess. Thank you po sa pagsabay. Ingat din po kayo. Ngiti ko pa sa kanya. Bye, Bonnie. Saka naman ako lumabas ng sasakyan at tumuloy papasok sa loob ng building. I asked the front desk kung nasaan si Madam. Madam is at her office. She's been waiting you, she said. I nodded. Sige, salamat. Nakasalubong ko na din sina Emma at Nami. Pero sabi ko sa kanila, babalikan ko na lamang din. Dahil mukhang urgent din ito sa sasabihin sa akin ni Madam. Kumatok naman ako nang makarating ako sa pinto ng office niya. I heard her voice na pumasok na daw ako. So, when I enter her office, dumiretso naman ako sa table niya at naupo sa harapan nito. Madam, about saan po bang pag-uusapan natin? Panimula ko. She clears her throat. Did you know something about Toby resignation? Nasabi niya po sa akin yon. Actually, sumabay po ako sa paghahatid sa kanya sa airport. Ani ko pa. Hindi ko alam kung bakit pa siya pumunta sa ibang bansa dahil nabibigyan naman sa kanya ang kailangan niya sa company na ito pero nangyari na. Toby's design is a big part of our company. Tinatangkilik siya, kaya medyo malaking kawalan si Toby. Madam, tungkol lang ba po ito sa pag-resign ni Toby? She shook her head. No, if you are interested to design menswear, mas malaki ang sahod mo dito. Anya pa. Madam, hindi ko po yata matatanggap kung pati design for men ay kukunin ko na rin. Hindi ko po kakayanin yun eh. O kung gusto nyo po, hired some new designer na lang po. Sabi ko pa sa kanya. Actually, I was just asking kung kukunin mo. Pero mukhang hindi. Don't worry. Merong mga nag-a-apply for new designers. Saglit lang papatawag ko sila sa sekretary ko. Tumango na lamang din naman ako. Kinuha naman niya yung telepono sa tabi niya at tinawagan niya ang sekretary niya. Maya-maya lang din ay may pumasok na ilang tao na may mga hawak-hawak na folder. 2 lalaki at 1 babae. Madam, sila na po yung nag-a-apply. Ani ng sekretary. Akin na yung mga portfolio ninyo. Kinuha naman ng sekretary ang bawat portfolio nila at inabot ito kay Madam. Maupo kayo dyan sa tabi, sabi ni Madam sa 3. She scanned the portfolio of the 3 that who want to be a part of this company. Pansin ko lang din kay Madam ay hindi naman niya masyadong tinitignan kundi kapag nakitang ilang page ay kukunin ang bagong portfolio. Princess, see this. Baka may magustuhan ka sa kanila, aniya. Kinuha ko naman ang portfolio nila. Actually, parang ang gaganda ng gawa nila. Kapag napatingin naman ako sa mga mismong gumagawa noon ay napapangisi na lamang ako dahil parang hindi sila yung nag-drawing. Ang perfect. Did you like some of it? Tumango naman ako kay Madam. Okay po. She said, tatawagan na lang namin kung sino ang nakapasa. Ani ni Madam. Lumabas na muli ang 3 at naiwan na lamang kaming 2 ni Madam sa office niya. Ayoko ng mga design nila. Walang dating. Medyo nagulat pa ako sa sinabi ng Madam pero hindi ko na lang pinahalata ang reaksyon ko. Ganun po ba? Yes, Miss Gatchalian. And about your design, may nagawa ka na ba? I nodded. Yes po. Can I see? Pwede po bang sabay-sabay ko na po silang ipasa sa inyo? 3 pa lang po kasi ang nagagawa ko sa mga pinapaulit ninyo eh. Okay, mas maganda yon, aniya. You may leave. Sige po, thank you po Madam. Tumayo na ako at lumabas na rin ang office niya. Tinext ko rin naman kaagad si Shanine na paalis na ako. Magkikita na lamang daw kami sa mall sa mga Starbucks. Nakita naman ako nila Nami at Emma at nilapitan nila ako. Nasa London na daw si Toby wa.
Tanong ni Ima. Tumango naman ako. Oo, kaalis niya lang kanina, sabi ko pa. Mabuti na lang din yon. Alam mo ba, may pagnanasa yun sa'yo eh. Pero dahil alam niyang may boyfriend ka, tumigil. Ngisi pa ni Nami. Napangiwi na lamang din naman ako sa sinabi niya. Saan punta mo ngayon? Tanong ni Emma. Makikipagkita sa best friend ko. As in ngayon na? Sige. Aalis ka pala ani ni Yami. Sige, ingat ka girl. Nagpaalam din naman ako sa kanila. At lumabas na ng building. Sumakay naman ako ng bus papunta sa mall. Bumalik naman yung kaba ko sa kung anong sasabihin sa akin ni Shanine. Nang makarating naman ako sa mall, dumiretso naman ako sa Starbucks. And luckily, nandun agad si Shanine. Princess, mabuti na lamang at nandito ka na. Hawak pa niya sa magkabilang balikat ko. Ano ba kasi yun? Anong alam mo? Anong alam mo kay Jabinel? Dumilat pa ang mga mata niya. Napakibit balikat naman ako sa kanya. Ano bang malalaman ko kay Jabinel? Napabuntong hininga naman ito sa akin. Niloloko ka ba niya? Ha? Hindi no. Ewan. Buntong hininga ko pa. At dito na po nagtatapos ang chapter 7 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.